Magandang umaga mga kabakbakan. Andito tayo ngayon sa Lipa, Batangas, sa farm ng isa nating kaibigan. At nahingan tayo ng tulong na pumili ng mga stags na gagamitin sa National Derby. Ano-ano ba ang criteria para sa pagpili ng stag na panlaban? Unang-una, kailangan yung stag natin matikas na, maayos ng pangangatawan, mapula na, at macho na. Para sa akin, ang pinakamahalaga, yung well-recorded na siya ay never been sick. Kasi stag derby ito. Sa maiksing panahon lang, ay lalaban na sila. So kinakailangan talaga healthy at yung talagang may kapasidad ng lumaban. Sa unang araw na mapili natin sila, dito na natin gagawin yung papaliguan sila, dilawsing, pupurgahin na natin sila, at bibigyan na natin sila ng supplement, which is yung ginagamit namin is yung B-complex. Sa pamimili pa lang, paghawak pa lang natin, bago pa natin sila ispar, stress na yun sa kanila. So malaki na yung stress na binibigay natin sa kanila. Iniiwasan natin yung pagbibigay ng B-vitamins. Dito na rin nangyayari sa pre-conditioning ang pagtitrim ng puwet nila. Ang dahilan kung bakit natin tinitrim is para naman malinis pati yung pagbagsak ng dumi nila o yung ipot nila hindi sasabit dun sa balahibo nila doon sa puwet na pwedeng pagmulan o pamahayan ng mga hanip at kuto. So kailangan nating itrim yan. Kapag napili na sila, kinakailangan nating magpalit ng feeds. Mula doon sa feeds na kinakain nila, nung hindi pa sila napipili, ilalagay natin sila doon sa pre-conditioning feeds. Mahalaga itong pre-conditioning feeds kasi dito natin ini-adjust dahan-dahan yung digestive system nila at yung kabuuan nila para sa conditioning proper. Sa paghahanda ng pagkain ng mga napili natin para sa pre-conditioning, ito yung dati nilang kinakain, which is pellets and grains. Ito yung kinakain nila bago pa sila mapili na e-precon. At ito naman, yung kapareho nito, pero itong nasa container na ito yung hahaluan natin ng pagkain para sa precon. After ito mahaluan na natin, ihahalo natin ngayon ito dito para ang mangyari, gradual yung change of feeds. Kasi hindi natin pwedeng biglain ang pagpapalit or ang mga supplements dahil maninibago sila. So dito sa prosesong ito, walang mangyayaring paninibago. Konting-konti lang yung mapapadagdag, then dahan-dahan, buo na. Ganun na, isa na lang. Dito, mangangailangan tayo ng multivitamins and multiminerals. Meron tayong yogurt dito, dog food, itlog, yung white lang. Meron tayo ditong carrots. Ito yung ginayat na. At meron tayo ditong cinnamon powder. Mag-umpisa tayo sa dog food. Itong dog food na ito ay 2 takal. Nilagay natin sa feeding cup at nilagyan natin ng mainit na tubig. Yung mainit na tubig, yun ang nagpalambot dun sa dog food. At ito ay ginagawa 2 hours before feeding. Nilagyan na natin dyan. Ito namang carrots natin. Ito ay ginayat na. Lalagyan lang natin yan ng 1 kutsara. Lagay natin dyan. Yung itlog, 1 piraso lang. By the way, mga kabakbakan, ito ay preparasyon sa 6. Ito ay para sa 6 din. So all in all, 12 yung napili natin na ihahanda. Kailangan dito, 1 pirasong itlog, puti lang, boiled egg. Egg white lang. Then, itong multivitamins and multiminerals. Yung 12, okay na sa kanila ang 1 tablespoon. Then, yung yogurt, 1 kutsara para sa 12 manok. And lastly, at ito ang pinakang importante dito sa prosesong ito ng preconditioning. Ito yung cinnamon powder. Para saan ba itong cinnamon powder? Itong cinnamon powder nagpapabango, nagpapalinamnam ng pagkain. Na ang epekto nito sa manok, usually parang medyo makatikati sa lalamunan nila at maiinganyo silang kainin ng kainin. 3 days lang ito, pag nasanay na sila, pwedeng wala na ito kasi wala naman itong sustansya para sa kanila. Ito ginagawa lang natin para kainin nila.
Ito, lalagyan lang natin ng, para sa 12 manok, kalahating kutsara. Then halu-haluin lang natin. Durugin natin mabuti yung itlog at yung dog food. Siguraduhin lang natin na nahalo natin to ng halong-halo para even yung nutrients na matatanggap ng bawat stag natin. Kung mapapansin nyo mga kabakbakan, nagmistula siyang wet kasi may konting tubig yung ating dog food, which is mas okay naman dahil tinuturuan natin sila kumain ng semi-wet feeding kasi sa conditioning, wet feeding tayo. At ito ay ginagawa ko umaga pa lang. Halos madilim-dilim pa, ginagawa ko na ito para prepared na talaga. Bakit ba tayo nagbibigay ng supplements at mga additives? Kaya tayo nagbibigay ng yogurt para madagdagan yung amount of protein. Pero bakit nga yogurt instead of ordinaryong gatas? Mas pinili ko ang yogurt kasi ang yogurt, una-una, probiotics yan. Pangalawa, gatas yan, pero yan yung gatas na wala ng lactose. Ang manok, hindi nila kayang magtunaw o mag-digest ng lactose. Ang multivitamins and multiminerals, siyempre kailangan nila ng extra energy, pampasigla, pampalakas, at pampaganang kumain na rin. Ang itlog is rich in protein din at vitamin A. Yung carrots natin, rich in beta-carotene na napakaganda para sa feathering at saka sa katawan ng manok. At saka ang carrots kasi mapang-akit sa mata ng manok. So, mas nagugustuhan nila. Ang carrots, rich in fiber. So, yung dumi nila o yung ipot nila, maganda. By the way, mga kabakbakan, ang iniiwasan natin dito yung sudden change of feeding. Ano bang epekto ng sudden change of feeding? Ang sudden change of feeding, yun yung bigla-biglang pagpapalit ng patuka. At ang may stress doon, yung balon-balunan nila. Kung may stress ang balon-balunan nila, doon na yun mag-uumpisang hindi magtunaw, maging irregular ang pagdumi, irregular ang pagkain, at malamang hindi din nila ito kainin. So, mababawasan pa yung kalusugan nila na hindi naman natin kailangang mabawasan dahil gusto nga nating dagdagan pa. So, ito na ngayon yung ready mix na kalahati may supplements at kalahati yung dati nilang kinakain. Ito binibigay ito 2 times a day, sa umaga at sa hapon. Ang dami naman niya, kailangan nating hindi baguhin din yung dating dami ng kinakain nila para maiwas ulit tayo sa sudden change of feeding. So, kung ano yung dami ng dating ibinibigay mo sa kanila, before sila mapili, ganun din ang dami ng ibibigay mo sa kanila ngayon na napili na sila sa pre-con. Ito po ay binibigay sa umaga, alas 7 kami magpakain dito, at sa hapon naman, alas 5 ng hapon. Ang unang-una natin gagawin lagi dyan is yung adjustment. Kinakailangan i-expose natin sila sa ilaw, sa gradas, yung handling, kailangan masanay sila na hinahawakan sila at na-expose sila sa ilaw. Kaya kinakailangan well-adjusted sila at hindi na sila mai-intimidate doon sa mga ilaw, ingay at paghawak ng tao. On the second week na mapili sila, i-spar ulit natin sila, adjustment ulit. Yung may mga medyo kulang sa katawan, pwede nating dagdagan yung pagkain nila. Yung mga mapili natin na medyo overweight, doon na tayo magbabawas ng timbang. So, yung preconditioning is more on adjustment. Ini-adjust natin, itinotono natin sila, yung katawan nila at saka yung well-being nila. At dito na rin sa preconditioning natin ginagawa yung selection ng final candidates para pumasok naman sa 21-day conditioning keep. Mag-i-inject din tayo sa second week ng B-complex. Ang dosage natin ginagamit dyan, as always, half cc or 0.5 ml. So, kung sinaksak natin yung sa first week doon sa kanang pitso, sa next week, sa kaliwang pitso naman. On the third week, doon na tayo pipili ng final candidates.
Kapag napili na sila, doon ulit sila sasaksakan ng B-complex dito naman sa kabila. So, i-summarize natin. 3 beses tayo magsasaksak ng B-complex. Una, kung kanan, sunod sa kaliwa, then kanan ulit. Para hindi naman magbubog sa saksak yung ating mga stags. Sa second week, doon na natin uumpisahan yung light workout na tinatawag. Itong workout na ito, hindi pa ito talaga totoong workout nila. Ito, ine-expose lang natin sila na ganito magiging trabaho nila, ganito magiging exercise nila. Sinabi kong light dahil hindi natin pwedeng puwersahin to kasi stags to eh. Madaling bumigay yung katawan nito, madaling mapagod at madaling may stress. So, ilalagay natin sila, unang-unang workout, yung scratch box. Lagyan natin sila sa scratch box for 5 minutes. Sa running cord, 5 minutes din. Pull out na natin yan para hindi may stress. Lagyan natin sa fly pen, mga 2 hours. Pull out na ulit, then cord na ulit. Babantayan lang natin kapag binigyan natin sila ng tinatawag kong light workout. Kasi, minsan, pag nilagay natin sila sa scratch box, inoorasan natin ng 5 minutes. Pero hindi naman nagtatrabaho yung stag. Orasan natin kapag nag-umpisa siyang magtrabaho. So kung ayaw niya magtrabaho, pull out. At iba naman lagay natin. Sa running cord, ganun din. Kailangan umpisahan natin yung oras natin kapag nagtrabaho sila. Sa fly pen, yun yung ano nila, yun yung relaxation nila. Kakalakad sila ng maayos. At ito ang isang napakahalaga para sa akin, yung fly pen. Kasi dito nakakalakad sila ng walang tali, walang cord. So malayang malaya yung paa nila. Tandaan natin, stags ito. Mula maliit sila, nakatali sila. So nasanay na sila na may tali sila. Ito yung pagkakataon nila na mag-unwind. Mawala yung pangangalay ng paa dahil nakakatakbo, nakakalakad sila ng maayos sa fly pen. Sa third week, which is 21 days, dito na natatapos yung ating 21-day pre-conditioning. Ang pre-conditioning po natin is 21 days at yung conditioning proper natin is 21 days din po. Ang isa pang tip mga kabakbakan sa pagpili ng stags, kapag nag-spar tayo, pagkatapos ng spar, hawakan natin yung manok at pakinggan natin yung bunganga niya, pakinggan natin yung rhythm ng paghinga niya. Doon malalaman natin kung malakas yung baga niya o hindi. Ano ba ang malakas ang baga? Yung ang hinga niya, normal na normal kahit pagod siya after sparring. Pero pag abnormal, may tumutunog, may problema yan. So, automatic, i-out na natin yan. Wala na tayong time para maggamot pa niyan. Kailangan natin yung talagang mga lehitimong pwede nang lumaban. Ayan mga kabakbakan, naipakita namin sa inyo kung paano pumili ng stags na gagamitin sa stag derbies. At naipakita po namin kung paano ang method na ginagamit namin dito sa pre-conditioning. Pag-uusapan naman po natin sa susunod na mga episode yung 21-day